Praise God. Salamat po sa Panginoon dahil binigyan na naman tayo ni Lord ng opportunity na makapakinig. So baka po ang iba sa atin ay low-bat na spiritually. So sa gabi pong ito ay magko-connect na naman tayo sa ating main source, sa ating Panginoon at syempre po sa banal na kasulatan. Ang atin pong Bible text na naka-allocate na pag-aralan tonight na kalooban ng Diyos ay Acts chapter 5 verses 17 to 24. Samahan niyo po ako dito, 17 to 24 and then 25 to 32. So ito po ay may part 1 po ako and then part 2. Okay, unahin po natin ang part 1. Okay, bago yon ay gusto kong sabihin na ang pinag-uusapan po dito ay ang mga apostoles ni Jesus Christ ay under heavy persecution. Ayan po. So basahin ko pang mga kapatid. Then the high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. Yun po yung keyword doon. Were filled with jealousy ang mga high priest at ang lahat ng kanyang mga kasama. So, anong ginawa nila? Dahil sila ay puspos ng jealousy. They arrested the apostle and put them in the jail, in the public jail. Pero may nangyari, himala. But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. At inutusan pa sila ng angel, go stand in the temple courts and he said, and tell the people all about this new life. Tumutukoy kay Jesus Christ. Kinabukasan at daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. Sinunod na nila ang utos ng angel. Sa kabilang banda, when the high priest and his associates arrived doon sa kanilang opisina marahil or assembly hall, they called together the Sanhedrin. Wala silang alam na nakalabas na mga apostles, the full assembly of the elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. So nagkaipon-ipon na sila at nagsugo sila ng tao para sa mga apostles, but on arriving at the jail, eto na po, natuklasan nila na wala na doon ang mga apostles. Nag-report na po sila, 23, we found the jail securely locked with the guard standing at the doors. Nandun yung mga gwardya, sarado ang kulungan, but when we opened them, we found no one inside. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priest were at a loss. Nawala sila sa kanilang mga katinuan, wondering what this might lead to. Saan to pupunta? 25, then someone came and said, look, the men you put in jail are standing in the temple courts teaching the people. So may nag-report na. Yung ikinulong nyo, nagtuturo na ang aga-aga. At that time, the captain went with his officers and brought the apostles. Ibinalik sila. Ang mga apostles ay dinala. They did not use force. Bakit? Because they feared that the people would stone them. Baka mabato sila ng mga tao. The apostles were brought in, pinasok, and made to appear before the Sanhedrin. Ang Sanhedrin, ulitin ko, ito ang Supreme Court nila, to be questioned by the high priest. We gave you strict orders not to teach in this name. Inulit nila yung sinabi nila nung una. Binigyan namin kayo ng striktong utos. Huwag niyong ituturo ang pangalang yan. Yet, you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Pinuno nyo ng turo ang Jerusalem. Peter and the other apostles replied, ang tindi po nito, we must obey God rather than human beings. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging him on a cross. Ang tapang nila, no? Nasabi nila yon sa high priest, nasabi nila yon sa Supreme Court ng Jerusalem. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior, that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him.
Yung pinakahuli, makikita po natin ang gospel opportunity. So ngayong gabi, mga kapatira, napakaganda po ng ating pag-aaralan. Napakaganda talaga nito. Ito po ay may kinalaman sa religious jealousy, pagsiselos. Isang klase ng pagsiselos na napakasama. Actually, mga kapatid, itong pagsiselos, dito po sa passage na binasa natin, ito talaga yung nagdadrive sa buong passage. Yan ang dahilan talaga kung bakit ipinakulong sila, ipinatawag, pinagmalupitan, jealousy. Yan po ang laman. Makikita natin yan sa verse 17. Ang nakasulat po sa verse 17 ay filled with jealousy. Punong-puno sila ng pagsiselos. Ang religious jealousy ay isang ill feeling, isang masamang pakiramdam ng isang religious group o isang religious leader toward a religious person or a group who is converting people and becoming numerous and powerful. So yan po ang ibig sabihin niyan. Okay po? Alam nyo, meron po akong testimony nung ako po ay nasa Agusan del Sur. Agusan del Norte ay nagkaroon po ng spiritual jealousy doon. Ang isang malaking religious group, ang RC. Okay? At ako po ay dahil po talagang dumadami ang members namin doon, ang mga dating manginginom, naging born again, mga namumuno sa baraha na born again. Meron kaming na-convert by God's grace na mga leader po ng yung Catholic Faith Defenders. Talaga pong alarming ang pagbabago ng mga tao nito. Kaya isang araw ako po ay ipinahuli at pinagbintangan po ako na ako daw po ay nandoon para sa pera, etc., etc. Pero bago dumating ang araw na iyon, ay meron pong nagparating sa akin ng balita na yung pinakapari dun po sa bayan ay binabanggit daw po ang pangalan ko. So yan po, nagkaroon po ako doon ng tinatawag na talagang religious persecution. At ang dahilan talaga ay religious jealousy. Okay? Alam nyo ba ang balita, mga kapatid, noon, itong mga 1990s na to, mga 2000 na to, kung bakit naging masigasig po ang El Shaddai? Yan po ay bunga daw po ng religious jealousy. Kasi ang dami-daming mga tao na talagang nagiging born again. So, ang ginawa po nila ng RC, naggawa po sila ng another group na parang pareho din ng born again. Kinakanta nila yung kanta natin, may mga testimonies din sila. Tapos, magagaling din ang kanilang mga preachers. Grabe, ang mga sense of humor. So, ayan po, talagang parang merong religious competition. Pero tayo po, hindi po tayo nakikipag-compete. Never po nating ginagawa yan. Dahil hindi po yun maganda. Ang ginagawa lang talaga natin, we preach the Bible. Okay, we preach the Bible line by line. At ang mga tao po'y nakikinig at ang mga tao po'y nagkakaroon ng tinatawag na enlightenment, nagiging born again, nakakaranas ng pagbabago. Yun ang ginagawa lang natin. So mga kapatid, alam nyo po, itong tinatawag nating religious jealousy, ito po ay napaka-powerful na puwersa. Talagang matindi po yan. At makikita nyo yan dito sa ating pag-aaralan na talagang ang selos ng relihiyon ay talagang napakalakas po niyan. Pero makikita natin sa passage ding ito, bagamat ang religious jealousy ay napaka-powerful, pero hindi siya naging sapat para masupil nila ang gawain ng Panginoon. At makikita din po natin yan dito sa ating passage. Bagamat pinipilit silang isuppress, pero hindi nila magawa kasi merong vertical intervention ang Holy Spirit.
ang angel, ang Panginoon. Kaya hindi nila mapigil-pigil. Katunayan, mga kapatid, yung pagpipigil nila sa gawain nitong mga religious groups na ito, na ang nagtutulak lang naman ay religious jealousy, ay naging springboard pa yung kanilang ginawa para gumawa ang Diyos ng himala. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, napakaganda po ng topic natin. Ang tema ko po, pinamagatan ko po na religious jealousy, powerful yet unable to stop God's work. Okay po, inaamin po natin na ang religious jealousy ay makapangyarihan dito sa passage na ito. Pero tinuturo ko ngayong gabi na hindi siya sapat, hindi niya kayang patigilin kahit ano pang klaseng religious persecution, hindi niya kayang patumbahin, hindi pwedeng dagain ang mga men of God sa religious persecution nor sa religious jealousy. Katunayan, nakita ko dito na naging tungtungan pa sila para lalong mag-boom ang gawain ni Kristo. So ngayong gabi ay ibabahagi ko sa inyo, mga kapatid, kung bakit natin yan nasabi. Okay, number 1, mga kapatid, notice the pattern in part 1. Tingnan nyo po yung pag-arrest. Sa verse 18, makikita natin, mga kapatid, na talagang napaka-powerful po ng jealousy. Nagtulak yan para ipa-aresto ang mga apostol. Alam niyo po yung jealousy, talagang napaka-makapangyarihan po niyan. Hindi kahit nga lang hindi sa hindi lang sa religion, kahit hindi sa religious group, ilapat mo yung jealousy kahit sa magkapatid, sa mag-asawa, kahit sa mga magkakasama sa opisina, magkakasama sa church, magkakasama sa negosyo. Pag nagkaroon talaga ng pagsiselos, talaga po yan, napakatindi po niyan, pumapatay po yan. Okay po, pagdating sa letter B, pansinin po natin hindi lang yung arrest, kundi yung arrest na yon ay nagdulot pa ng imprisonment. Makikita natin yan sa verse 18, letter B. So there was, a growth. Okay, inaresto. Okay, makikita natin sa verse 18, they arrested the apostle and put them in the public jail. So talagang hindi lang basta bahay, hindi quarantine ang nangyari. Talagang they put them in the public jail. So ibig sabihin, ito'y isang kulungan na organized. Ito ay talagang sakop ng gobyerno. Talagang ganun po, ka-powerful ang jealousy, na manipulate nila ang sistema para itong mga tao na ito na hindi naman kriminal, parang naging kriminal. Imagine, inilagay sila sa public jail. Okay. Pero makikita natin, mga kapatid, sa pattern na ito, ang hindi pagpapatalo ng Diyos, ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na naging springboard pa ang kanilang religious jealousy para kumilos ang Diyos at magpakita ng himala na hindi nila kayang matutulan. Ang sabi ng verse 19 to 20, eto na, but during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Kaya pala ng angel na magbukas ng pintuan ng mga prison cells. Grabe po ito talagang himala ito ng mga himala. Tapos, inilabas po sila. Mga kapatiran, ilan kaya sila? Sabihin nating 12 sila dahil ang sabi dito ay they arrested the apostles. Okay, sa pangunguna ni fisherman Peter. Okay, at ang sabi pa ng angel pala nagsasalita, sabi sa kanila, nagbigay ng order, go, stand in the temple courts. Go, stand in the temple courts. He said, and tell the people all about this new life. So, ang gusto kong sabihin sa inyong lahat, merong religious jealousy, may grupo na galit na galit. Sino yung galit na galit? Verse 17, high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees.
Aba, makapangyarihan talaga, galit na galit. Pero makikita natin ang angel, palaban ang angel. Sabi niya, go, hindi niya sinabing stop. Sabi niya, stand in the temple courts, hindi niya sinabing sit down in the temple courts. At ang sabi niya, tell the people, hindi niya sinabing do not tell the people. So go, go, go. At sabi niya pa, tell the people all about this new life. Sino yung life na yan? Life in Christ. Okay. Pagdating sa letter D, okay, nagkaroon pa sila ng gospel opportunity. Anong sabi ng 21? At daybreak, ibig sabihin, umaga. Daybreak na. Okay? At daybreak, umagang-umaga ito. Siguro, kakakapi lang. They entered the temple courts as they had been told, kagaya na sinabi ng angel, and began to teach the people. Ayan na po. So, kita na po natin yung aking outline. Anong outline ko, mga kapatid? Religious jealousy. Ayan ang aking tema. Powerful. Yes, talagang powerful kasi na-manipulate nila ang sitwasyon. Napa-aresto. Walang warrant of arrest. Na-manipulate nila. Powerful sila eh. Sila yung party of the Sadducees, high priest and all his associates. Napapatakbo nila ang judicial system. Napabukas nila ang public jail. Eh di hawak ng gobyerno yan. Pero na-manipulate nila lahat. Pero yung nga sinasabi ko kanina pa. Powerful yet unable to stop God's work. Ano nangyari? Una, na-aresto. Pangalawa, na-imprison. Pero yun po, may milagro at nagkaroon pa ng gospel opportunity. Ano sabi ng verse 21? Ayon, mga kapatid. At daybreak, they entered the temple courts that they had been told and began to teach the people. Ayun, nag-preach pa sila. So mga kapatid, grabe po. Samantalang, tapos habang sila ay nagpipreach doon sa temple, kumbaga sa movie, sa isang banda naman, may nangyayari din sa kabila, doon sa mga high priest. Basahin natin. When the high priest and his associates arrived, maaga din ito. Nandun na sila sa opisina nila, sa air condition nila ng opisina. Joke lang po yung air condition, wala pa hong air condition noon. Pero nagkita-kita sila sa kanilang assembly hall. They called together the Sanhedrin, Supreme Court yan. Tapos nakalagay dito, dash, the full assembly of the elders of Israel. Pag sinabing full assembly, full force, yung Supreme Court. At saka elders of Israel. At habang nandoon sila, they sent the captain of the temple and sent to the jail for the apostles. But on arriving at the jail, the officers did not find them there. So they went back and reported, we found the jail securely locked with the guards standing at the doors. But when we opened them, we found no one inside. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priest were at a loss, wondering what this might lead to. Ayan na po. See? Kitang-kita na po natin yung ating tema, religious jealousy. Powerful, yet unable to stop God's work. Katunayan, yan pa ang nagtulak para magkaroon ng himala. Okay, pangalawang sagot. Notice the pattern in part 2, verse 25 to 32. Sa verse 25 to 26, they were arrested again. Ako, yan na naman. Back to the pattern. They were arrested again, verse 25 to 26. Wag na nating basahin yon. Pakibasa nyo na lang. Okay, letter B. Verse 27 to 28, the interrogation started. They were summoned. The trial started again in verse 27 to 28. Okay, basahin ko lang yung 27 to 28 para lang ma-internalize natin. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. At ang sabi nila, di ba we gave you strict orders not to teach in this name? Galit talaga sila sa pangalang yan. Galit na galit sila sa pangalan ni Jesus. Yan po ang totoo. Maraming antikristo. Maraming galit kay Jesus Christ.
Some people are, simply they hate the Lord. They simply hate the Lord Jesus Christ. Ito po yung mga taong ito. Sila pa naman yung mga Sanhedrin, mga elders of Israel. Sila po yung mga Sadducees. Pero they hate the author of life. Sayang. Kawawa naman sila. Okay. Pagdating sa 29 to 32, ayun na naman, the gospel opportunity. Diba? Inaresto uli sila. In-interrogate na naman sila. They were summoned. Nag-trinay na naman sila. Pero pagdating sa 29 to 32, makikita natin napaka-solid ng gospel presentation. Okay, dito ako gustong magbigay ng pansin. So sa 29, basahin ko mga kapatid, pakinggan nyo, ha? Pagkain ito, ang sabi, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." Remember, sa 28, ang sabi, binigyan namin kayo ng strict order not to teach in this name. Pero ang sabi ng mga apostles, we must, yung salitang must, ang ibig sabihin po niyan ay imperative. We must obey God rather than human beings. Tapos ang ginawa ni Peter dito, inelaborate niya. The God of our ancestors raised Jesus from the dead. Eto na naman, tinuro na naman niya yung mga Sanhedrin, whom you killed by hanging him on a cross. Grabe talaga to si Peter mag-preach. Talagang matapang. Atapang na tao. Grabe. Talagang puspos ng Holy Spirit. Walang tabi-tabi. Walang hedging-hedging. Walang pasikot-sikot. Walang takot. Inassume ang lahat ng responsibilities. Kayo ang nagpapatay sa kanya. Pero binuhay ng God of our ancestors si Jesus Christ from the dead. Okay, sabi niya sa 31, hindi lang siya binuhay. God Himself exalted Him to His own right hand as what? As bilang prinsipe. Di ba yung mga anak, prinsipe at prinsesa? Si Lord ay ginawang prinsipe. Ano pa? At tagapagligtas, Savior, that He might bring Israel to repentance. Madala ang Israel hindi sa kasaganaan, hindi sa prosperity, kundi sa pagsisisi at magbubunga yon ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. So gospel na gospel ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung religious jealousy na yan, powerful yan. Pero hindi nila napa-stop ang gawain. Katunayan, naipasok lalo ang gospel opportunity o yung gospel. At nagkaroon po ng opportunity ang gospel to be exposed or to be expounded, to be preached sa mga taong ito. Isipin nyo mga kapatid, ilagay nyo yung sarili nyo doon. Kung ikaw ang nandun ka sa Supreme Court, andun yung 24 rulers or elders, andun ang mga Sanhedrin, ang matataas na mga religious leaders. Grabe yun. Sarap nun mga kapatid. Kailan kaya tayo mabibigyan ng ganong klaseng opportunity? Nadadalin tayo sa Sanhedrin o sa Supreme Court. Andoon ang mga judges or jury at bibigyan niya tayo ng pagkakataon na masabi sa kanila ang gospel ni Jesus Christ. Nakakainggit si Pedro. Bagamat yun po ay buhay niya ang nakataya doon mga kapatid. Hallelujah. Buhay niya yun kasi tinuro niya kayo ang nagpapatay kay Jesus Christ. Pero binuhay siya ng Diyos. Hindi lang sa binuhay ng Diyos, siya ay talagang inexalt pa sa kanan ng Ama. Ginawa siyang prinsipe at tagapagligtas. At ang sabi ng 32, inamin niya sa Supreme Court, we are witnesses of these things. Malalim po yun. Ibig sabihin, kami ay nagwi-witness na kayo ang nagpapatay kay Jesus. Kami ang nagwi-witness na siya'y binuhay. Kami ang nagwi-witness na siya ay nasa kanan ng Ama. Grabing
Witnesses pala itong mga ito, mga kapatid. So basahin natin na, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, kasamang Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. So pag sumunod ka pala kay Lord, bibigyan ka niya ng Holy Spirit. So yan po mga kapatiran, ang buod ng akin pong sagot sa aking thesis question na, why did we say that religious jealousy, though powerful, was not able to stop God's work? Ayan po. So nasagot ko po yan, at ang aking pong summary tonight ay ito po. Ang religious jealousy in this passage is very obvious. Amen. Nakita nyo po yan, mga kapatid. We can sense also the power of it. Na-sense natin ang power ng jealousy, na manipulate nila ang sistema, na ipakulong nila ang gusto nilang ipakulong. But notice how they manipulated the system, the government assets and facilities for their own personal biases and pride. But despite their authority, eto na ang maganda, they were not able to stop the work of God. Hindi nila na-suppress, mga kapatiran, ang power of God. Sila ang natalo, sila ang napahiya. Alam nyo mga kapatid, yung pong bulwak ng tubig na galing sa ilalim ng lupa, hindi mo kayang isupresyon. Kahit yung pagputok ng volcano, hindi mo kayang isupresyon. Lalo na ang power of God. Para kang sumusuntok sa matulis. Kaya huwag kayong lalaban kay Jesus Christ. Hindi kaya. Historically speaking, mapapahiya lang po tayo. So let me give you my recommendations for tonight. Number 1, ito po ang dapat natin gawin ngayon. Follow Jesus closely and expect your spiritual trials will produce triumphs. So anong ibig kong sabihin? Kagaya ng ginawa ng mga apostles, they follow Jesus closely. Marami namang sumusunod kay Lord, kaya lang ayaw nilang madikit kay Lord. Ayaw nila nung talagang close connection, close relationship with the Lord. Pero ang recommendation ko, kung susunod ka rin lang, sumunod ka na ng totoo. Ayaw ni Lord ng medya-medya. Okay? Huwag ganun. Kapag sumunod ka kay Jesus Christ, dapat ang decision mo ay talagang all or nothing. Kung ilalahat mo, ilahat mo na. Kung hindi mo ilalahat, huwag na lang. Hindi ganun si Lord. Ayaw ni Lord ng mga sakang na Kristiyano. Gusto niya, kung kay Lord ka, kay Lord ka. So, ang sabi ko dito, sa recommendation, follow Jesus closely and, eto maganda, expect your spiritual trials that will produce triumphs. Yan po kitang-kita natin dito. Di ba? Nagkaroon ng mga trials, na-aresto, na-imprisoned sila. Pero, anong nangyari sa mga trials at mga persecution nila? Yung pagka-aresto sa kanila, nagkaroon ng himala. Kaya kayo po, pag may trials, wag agad nguy-ngoy, wag agad iyak, wag agad punta sa Facebook. Dapat masaya tayo kasi yung ating trials will eventually produce great triumphs. Okay, mga kapatiran. Why did I say that we need to follow Jesus closely? Matthew 4:19. Come, follow me, Jesus said. At sabi niya, I will send you out to fish for people. Yan pong talatang yan ay nakasulat sa Bible, particularly ng tinatawag pa ni Jesus Christ ang kanyang mga apostles. Matthew chapter 4, batang-bata pa po ang Matthew dyan. Chapter 4 pa lang yan. Nagpo-form pa lang si Jesus Christ ng kanyang grupo. At ang sabi niya, follow me. Hindi niya sinabing, look at me. Sabi niya, follow me. Hindi niya sinabing, think of me. Follow me. Ibig sabihin, pagpunta siya ng dagat, follow me. Pagpunta siya ng bundok, follow me. Pag sinabi niya pupunta siya sa tabi ng ilog, follow me. Yun po ang ibig sabihin nun. Guys, napakahalaga po nun mga kapatid. Kailangan nating ganyan ang commitment natin. Kapag kay Lord ka nag-commit, buhay yan, pagpapala yan, kapatawaran yan, katiwasan niya ng buhay, biyaya yan. Christ deserves to be trusted without
a single doubt. Grabe! Pag nagtiwala ka kay Lord, dapat walang single doubt. For He never failed anyone and He never lied to anyone. My goodness. Napakalalim, napakatindi. If this is the Christ, mga kapatiran, whom we serve day and night, guys, grabe, panalong-panalo pala tayo. Alam nyo ngayon, parang, di ba, marami sa atin bago lang kay Lord. Okay, medyo mahirap ang buhay mo, marami ka pang problema, ganito ganyan, baka may COVID ka pa. Nako, kapatid, huwag mong isipin yan. Jesus is your manager. Jesus is your physician. Jesus is your promoter. Basta't si Lord lang ang talagang tinotoo mo, ay nako, tototohanin ka rin ng Panginoon. Guys, napakahalaga po niyan. Ang mga trials po natin ay isang magandang bagay ang gusto kong sabihin. Ang trials po natin ay associated ng triumphs. Baka kasi ang problema kasi natin minsan, trials lang nakikita natin. Hindi natin nakikita yung triumphs na resulta ng trials. Anong talata mo, Pastor Jim? Eto, pakita ko sa inyo. Pakinggan nyo po James 1, 2, and 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ano ang utos? Consider it pure joy. Alin? When you face trials of many kinds. Hindi lang basta trial. Many kinds of trials. Why? Because you know that the testing of your faith produces perseverance. O di ba triumph yun? Di ba blessing yun? O, kaya pala sabi dito, consider it pure joy. So mga kapatid ngayong gabi, sana po nababago na isip natin. Huwag yung pag may trial, in Jesus' name. Ayoko yan, trials yan. Hindi nyo ba alam? Pag may trial ka at kasama mo si Jesus Christ, ang dulo po niyan, ang aking mentalidad dyan, blessing. Kaya pag may trial ka, pag may trial ako, sabi ko, Lord, paano mo kaya ito sosolve? Titingnan ko kung paano mo ito aayusin. O Lord, problema nyo po ganyan lang ang aking attitude. Patawa-tawa lang ako. Alam nyo mga kapatid, hindi lang kasi talaga natin kilala pa si Lord. Nako mga kapatid, kung alam lang natin, si Lord ay hindi nagsinungaling, mga kapatiran. Pangalawang recommendation, be an inspiration. Sana sa panahong ito ng darkness, ng crisis, ng COVID, dapat maging inspiration po tayo. Let your light shine. Huwag yung palagi tayong malungkot, pagkausap, parang ang lalim lagi ng pinaguhugutan, parang walang ka-joy-joy, parang puno ng troubles, ambot lang sa imo, kapatid. Pero I think something is wrong with you. Kasi ang alam ko kasi, pag si Jesus ang nasa loob mo, aapaw yan Spring of water ang nandiyan sa loob mo. So meaning to say, kapag ang tao nakilala ka, nakasama ka, agad niyang madidefine kung sino ka. Na ikaw ay madaling kasama, magaan kang kasama, masayahin kang tao, si Kristo ang sentro ng buhay mo, yung Christ-likeness mo. Hindi yung isang oras lang kayo nagkasama, ang dami mo nang nablutot sa Kanya na problema mo at problema pa ng iba. Nasaan dun si Lord? Hello? Nasaan dun si Jesus Christ? Lalo ang mga babae, ang bibilis magblutot niyan. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat, to be fair. Pero marami talagang babae ganon. Marami din namang lalaking ganon. Pare-pareho lang naman siguro tayo. Pero ang point ko'y ganire, be an inspiration. Pero before you can do that, you go back to number 1. Follow Jesus closely. Yun. Yun ang basic talaga. Hindi mo kayang i-fake out yan. Whatever in your heart, kung ano yung pinadami mo sa loob mo, kung ano yung pinagbuti mo sa loob mo, kung ano yung pinalago mo sa loob mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Kaya nga, mga kapatid, kung ano ang nasa puso talaga, lalabas yan sa bibig. Kaya madali mong i-define kung ano ang tao. Watch the mouth. You have to watch the mouth of that guy and you will see kung ano ang nasa loob. So guys, mga kapatid,
Napakahalaga to. But why did I say that we need to inspire people? People are down, my goodness. Many people are, under the power of darkness. Daming taong gusto magpakamatay. Ang daming taong talagang walang trabaho. So they want to see light in us. And guys, the only hope is the band of Jesus Christ. You and me. Tayo na mga sumusunod sa liwanag. I'll give you a verse that will inspire you tonight. The weapons that we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Why did I quote this? Maraming tao ngayon, mga kapatid, ang down talaga. Bagsak talaga. Pero alam nyo, mga kapatid, ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang bagsak, dahil meron silang spiritual strongholds, mga mentalidad na demonic, worldly, masyadong pangsarili, ako muna, o kaya hindi ko kailangan ng Diyos, o kaya pare-pareho lang naman yan, mga nagpipreach na yan. Ayoko makinig ng preaching. Dahil mababago lang ako, malilito lang ako. Yun ang mga strongholds. Ngayon, kapatid, eto gagawin natin. Meron tayong weapons. Pero hindi weapons of the world. Alam niyo itong ginagawa ko? This is a weapon. Ito yung mga palaso na pinapakawala natin sa airwave. At nakikinig ang mga tao. Ang dami na kayang na-born again sa preaching nating ito. Dami na kayang nawasak ang kanilang mga mental demonic strongholds. Dami nating naririnig na testimonies, nagpaparating, Pastor Jim. Ito dati kong paniniwala, nawasak na ngayon dahil sa preaching mo. Pastor Jim, tinanggap ko na si Jesus Christ ng buong buo. Akala ko sapat na yung ganito lang. Nawawasak ang mental strongholds, demonic strongholds, religious strongholds every time we share the gospel of Jesus Christ. Hindi nyo lang alam kung gaano katindi. Marami tayong members, hindi masyadong supportive sa ating preaching ministry. Marami pa rin. Pero marami na rin tayong nawiwin every night. Kailangan lang consistency, diretso lang. May hirap o masarap o may boses, wala, namamaga yung tonsil o ano pa, napapagod ang likod sa 7 hours na pag-aaral ng Word of God, sige lang. This is the finest moment of City Bible Church. Ito yung remedy natin, ito lang yung alam natin ng utak nating gamot ng mundo na to. The gospel of Jesus Christ. Every time we preach our divine power. And this preaching has the power to demolish demonic, religious, sinful strongholds. Grabe! Habang nakikinig ang mga tao sa ating preaching, nawawasak unti-unti ay ginabi-gabi natin. Nawawasak unti-unti ang mga ipinunla ng dyablo sa isip ng tao. Mga pelikulang napanood natin, nawawasak. Yung mga pinanood natin na probinsyano dati, yung mga pinanood natin mga kung ano-anong mga karibal, mga kirida, na pati bata ngayon ay yan ang alam. Laging pinopromote ang mga secret affair dyan sa mga TV stations noon hanggang ngayon. Yan ang dinidemolish natin. The last but not the least, if Jesus is the final and absolute truth, then give everything for Him and for His movement. Ito yung huli kong recommendation. Kung naniniwala kang si Kristo na yung final at absolute, ibigay mo na. Ngayon, kung meron ka pang ibang alam, go there. Follow that guy. And eliminate Jesus Christ. Kung hindi ka convinced kay Jesus Christ, at convinced ka sa iba, go there. Yan ang dapat nating gawin. Kasi Jesus cannot accept half-hearted people. Tingnan nyo ang Luke chapter 5 verse 11. So they pulled their boats up on the shore, left everything, and followed Him. Nang tinawag ni Lord ang kanyang mga disciples, this is the pattern. Tinawag siya ni Lord, sabi ni Lord, come and follow me.
They left everything. Ang kanilang lambat, ang kanilang huli, ang kanilang bangka, ang kanilang ilaw, ang kanilang sagwan. Lahat iniwan nila dahil kay Lord. Luke 5:28, and Levi got up, left everything and followed him. Remember sa Levi, isang tax collector? Tinawag ni Lord siya, come and follow me. He left everything. He left the vouchers. He left the ledger. He left the office. He left his course. He left his degree. He left his influence and followed the Lord Jesus Christ. Hindi niya finailed si Lord. Hindi niya pinahiya ang pagtawag ng kataas-taasan. Tayo tinatawag na ayaw pa tayo, pabebe tayo. Ayaw nating maniwala na siya na talaga. Anto ang tsukdula natin. The last verse, then Peter spoke up, we have left everything to follow you. Mga kapatiran, ito po ang aking pinakahuling talata. And I'll give you the last picture that I would like to share with you. What you lose in the world is nothing compared to what you will gain in Christ Jesus Christ. Wala kang mawawala dito sa mundong ito, sa sanlibutan ito, dahil kung mapagtatagumpayan mo ang Panginoon, kumpara sa makukuha mo kay Lord. So ngayong gabi mga kapatiran, sana po naging maliwanag sa atin ang ating aralin. Kayo ba sa gabing ito ay nakakaranas ng religious persecution? Magpakatatag ka kapatid. Gamitin mo yan, parang tungtungan mo lang yan. Umasa ka kay Lord. Wala yan, wala yan. Mga pananakot lang yan. Jesus is with you. Basta sumunod ka kay Lord, pero huwag malayo, closely. Okay? Be an inspiration because you have Jesus Christ. Huwag yung paraging parang dami-daming problema. Wala tayong problema na masyadong malaki. Kung gusto niyo ng problema, tumira kayo sa North Korea. Doon, maraming problema talaga. Walang YouTube doon, walang kuryente, walang Yahoo. Ayan, walang Facebook. Doon, walang kuryente. Walang pagkain, namamatay sila sa gutom. So mga kapatiran, magpakatatag po tayo sa gabing ito. We are so blessed to have Jesus Christ in our hearts. Let's come to God in prayer, mga kapatid. Heavenly Father, salamat po sa gabing ito. Sa patuloy niyong pagtuturo sa amin ng mga katotohanan, salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong turo, salamat sa inyong mensahe. Salamat sa inyong habag at biyaya. Salamat sa lahat ng bagay na ginawa niyo sa amin tonight. Sana po ay naayos na naman kami, na-refix kami, na-refixed kami, na-rectified kami, naayos kami, na isalansan ng mabuti sa puso namin ang tamang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga nakinig ngayong gabi, Lord God. Sana itong pakikinig nito is not for nothing, but this is the night that the Lord has made para kami ay maging fulfilled na Kristiyano, sold out kay Jesus Christ. We will serve you, Lord. No retreat, no surrender. Salamat po. Mga kapatiran, sumatin ng Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Pagpalain tayo ng Diyos na buhay. God bless po, in Jesus' name. Sa pangalan ng Ama, Anak at Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po. Praise the Lord. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna ay may ilang mga announcements po, mga kapatid. Bukas po ay mapapanood na po natin ang second episode ng Beyond Ministry na nakapokus po tayo sa mga kabataan. Huwag lang nating tignan ang mga kabataan sa UP na nadadala sa ibang paniniwala, mga kabataan sa Bicol na nadadala ng mga NPA, okay, o sa iba't ibang probinsya. Let's do our part. Pangalawa po, na-announcement ko, kung kayo po ay bago, ay nais ko po kayong ma-invite sa isang online Bible study. Libre po ito para sa lahat. Ito po ay basic na pag-aaral. Bibigyan po namin kayo ng programa para level 1, level 2, level 3. Lagi po kaming masistema. Ang City Bible Church po ay isang systemic na simbahan. Okay po, so register now.
Pakiclick lang po ang link at makikita nyo po ang online enrollment natin. Okay? Isa pa hong announcement natin. Nasa YouTube channel ko na po ang dalawang bagong uploaded video. Ang topic ko last night, Powerful Ministry, Product of a Purified Life, at ang aking pong devotion kahapon na pinamagatan ko po na Inauguration. Praise God po! Marami tayong pagkain sa YouTube channel ni Pastor Jim Gustilo. Okay, next announcement po, mga kapatid. Okay, papasok po tayo sa pag-welcome sa mga bago nating mga kasama sa online na pag-aaral. Wow! Si Liz Mabasa Kanlalay, taga Binyan, Laguna. Okay po, Sister Liz, welcome, kapatid. Leo Perez ng Ticob, Laurel, Batangas. Welcome, Leo. Sa iyong pagdi-decide, maganda yan. Si Kofi Guapeza from Muntinlupa City. Sister Kofi, ang ganda-ganda mo, ang ganda-ganda ng pangalan mo. Christine Peñales from Cavite. Sister Christine, salamat sa pagdi-decide. Arthur Constantino ng Cavite, welcome kapatid sa iyong pag-aaral. Arnel Artiaga ng Masbate, mukhang seaman siya. Si Brother Dennis Constantino ng Taguig, Metro Manila, nag-decide na ring mag-aral. Si Jom Adante Cielos ng Muntinlupa City, welcome kapatid. At si Leeds Escol ng Muntinlupa City, salamat sa iyong desisyon. At si Islowy, nako, ang hirap bigkasin. Okay, pasensya na, hindi ko yan kaya. Ay, syempre from the Philippines. Salamat, Slowy, sa iyong powerful decision. Salamat po sa lahat. So mga kapatiran, hanggang dyan na lang po tayo. At syempre po, nananawagan po tayo sa lahat ng mga nakikinig po kay Pastor Jim. Alam nyo po, natutuwa po tayo. Marami na pong nagbibigay po ng kanila pong financial help sa City Bible Church na hindi po natin mga kilala. May mga taga Manila po tayo, meron po tayo mga bagong mga generous giver from Quezon City, meron po tayo sa abroad. Nako mga kapatid, yan po ay blessing sa inyo. Actually, ang pagbibigay ay pagpapala, okay? Sapagkat kung ano itinanim mo, aanihin mo. So hindi ka pala nagbigay, parang in the real sense of the word, parang investment. Although hindi yun ang iyong pakay. Pero ganun po ang kinakalabasan kasi pag nagbigay ka, the Lord will bless you as well. In many ways. Hindi lamang finances, kundi kapayapaan, pag-iingat sa COVID, yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung kapayapaan, ay nako kapatid, hindi mo kayang i-outgive ang Lord. Kaya ikaw ang pinagpala. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Magandang gabi po. Salamat sa Diyos na tayo nakatapos na naman ng isang linggo. Praise God po. Wala akong preaching bukas. Only mga online meetings lang po. Please pray for my voice. Please pray for my ministry na sana po ay talagang malayo pa ang abutin po natin. So mga kapatiran, sana po ay pinagpala kayo. Please, kayo naman ay mag-chat din sa akin. Ano ang natutunan nyo? If you have questions, Pastor Jim is always here to support you 24/7. Kung kayo ay may tanong po sa mga anumang bagay, huwag kayong mahiya. Please contact us. At kami po ay laging nandito para magbigay sa inyo ng ayudang espiritual. So good night, mga kapatid. See you on Sunday and on Monday. Siyempre, kung buhay pa ho tayo. Good night. God bless. Shalom.